Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang salitang hangal, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alam ba natin kung ano ang kasaysayan ng salitang hangal sa Biblia? Paano nagiging hangal ang isang tao? Iyan ang ating matatagpuan sa taong nagngangalang Nabal. Siya ay ating matatagpuan sa ika-25 kabanata ng unang Samuel, talatang 25 hanggat ika-26 na kabanata, talatang 25. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang mag-aral at matuto ng banal na salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan niyo po ako at tayo ay matuto sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Napakahalaga ng gawain ng tagapamagitan upang mapagkasundo ang dalawang magkaaway. Dahil sa tagapamagitan, nalalaman ng bawat panig ang saloobin ng bawat isa at madalas ang pagkakaunawang ito ang naghahatid sa kanila ng pagkakasundo. Ganito ang makikita nating ginawa ni Abigail nang siya ay humarap kay David. Marahil, kung hindi dahil kay Abigail, ay napagbuhatan sana ng kamay ni David si Nabal. Gayunpaman, dahil sa biyaya ng Panginoon sa kanyang lingkod, hindi niya hinayaan na madungisan ang kamay ni David ng pagpatay. Bagkus ay ginamit niya si Abigail upang pahinahunin ang kalooban ng magiting na mandirigma tungkol sa balaking ito. Basahin po natin ang ika-25 talata dito sa ika-25 kabanata at tunghayan natin ang pamamagitan ni Abigail. Ang sabi niya, "Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao iyon. Tamang-tama po sa kanyang pangalan. Siya po'y luko-luko. Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin." Sangayon sa pananalita ni Abigail, si Nabal na kanyang asawa ay maituturing na walang kwentang tao. Mismong ang kanyang pangalan ay angkop sa kanyang pagkatao sapagkat ang ibig sabihin ng Nabal ay hangal. Ngunit para sa ibang tao ng ating panahon, ang taong maituturing na hangal raw ay yaong mga hindi marunong gumamit ng modernong kagamitan o dili kaya'y yaong mga tao na naglipana sa kalsada at may maruruming kasuutan. Subalit kung ang mga talatang ito ang ating pagbabatayan, ang kahulugan o pagiging walang kwenta ng tao ay hindi nakabatay sa kanyang kinakain, kasuutan o tahanan, kundi sa kanyang pag-uugali. Ang totoo niyan, kung higit pa nating susuriin ang talata, ang hangal sa tagpong ito ay isang mayamang lalaki na ang pagpapahalaga ay laging para sa sarili. Si Nabal ay hangal sapagkat siya ay hindi marunong magmalasakit sa kanyang kapwa. At kung ikaw kaibigan ay hindi marunong tumulong sa iyong kapwa, ikaw ay maituturing na hangal. Hindi ang kinang ng kayamanan ang nagpapabuti sa tao, kundi ang kanyang pag-uugali sa kanyang kapwa. Oo nga't saksakan ka ng yaman, ngunit hindi ka naman marunong magmalasakit sa nahihirapan mong kaibigan. Ikaw ay hangal. Ang sabi pa sa ika-26 hanggang ika-28 talata, "Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti. Sa gayon, hindi madungisan ng dugo ang inyong mga kamay. Buhay si Yahweh. Lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, pagdamutan na po ninyo ang aking nakayanan at ipagpatawad po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Natitiyak ko na loloobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati ng inyong lahi, pagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya. At hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Iniligtas ng pag-iingat ng Diyos ang karangalan ni David mula sa kanyang masamang layunin
laban kay Nabal. Hinipo ng Panginoon si Abigail upang pumunta kay David at ihatid ang pangangailangang hinihingi niya. Alam ni Abigail na si David ang lingkod na hinirang ng Panginoon upang maging susunod na hari. Batid niya na anumang digmaang suungin ni David ay magtatagumpay sapagkat kasama niya ang Diyos. Gayunpaman, ang tagpong ito ay naging aral kay David na higit pang maging maingat sa kanyang mga pagpapasya. Ang sabi pa sa 29 na talata, kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh. Ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato ng tirador. Para sa akin, ang pangungusap na ito ni Abigail ay mayroong malalim na kahulugan. Bagamat hindi binanggit ni Abigail kung sino ang kaaway ni David na ihahagis ng Diyos na parang bato ng tirador, gayon may maaaring tinutukoy niya ay si Haring Saul. Alam ni Abigail na sino mang magtatangka sa buhay ni David ay tiyak na hahadlangan ng Diyos sapagkat ang Panginoon ang nag-iingat ng buhay ni David. Ang katotohanan ito ay larawan ng espiritual na kalagayan ng mga Kristiyano kay Kristo Jesus. Ipinapahayag sa unang sulat ni Apostol Juan na si Jesucristo ang buhay na walang hanggan. At sang-ayon naman kay Apostol Pablo, sa sandaling ikaw at ako ay manampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay binabautismuhan ng banal na Espiritu patungo sa pamilya ng Diyos. Nagiging kabahagi tayo ng katawan ni Kristo na walang iba kundi ang Iglesia. Kaibigan, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan at pag-asa ng kaluwalhatian. Naalala ko tuloy ang isang pagpupulong ng mga mananampalataya na naganap ilang taon na rin ang nakaraan. Dahil sa ang pagtitipon ay magaganap ng 1 linggo, sila ay pinatuloy ng tagapangasiwa sa isang magara at maayos na gusali. Gayunmay, sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng isang masamang trahedya na halos ay pumatay sa maraming mga mananampalatayang dumalo sa pagtitipon na iyon. Ang gusaling tinutuluyan ng mga panauhin ay nasunog at marami ang napatay. Pagkatapos ito, marami ang nagtanong tungkol sa pangyayaring ito. Ang sabi nila, ito ba ang bunga ng pagpapakasakit ng mga taong naglilingkod sa Diyos? Malinis ang kanilang layunin sa pagdalo ng pagpupulong na iyon. Umaasa rin ang kanilang mga simbahan at mga pamilya na sa kanilang pagbabalik ay mayroon silang mga bagong kaalaman na maibabahagi. Kaibigan, tatapatin kita, hindi ko rin kayang ipaliwanag ang mga ganitong pangyayari sa buhay. Ang tangi ko lang alam ay buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi siya bulag upang hindi makita ang mga pangyayaring gayon. Ngunit, kung ano man ang layunin ng Diyos sa mga pangyayaring katulad nito, ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Higit sa lahat, ang Kristiyano, sa mamatay man o mapagpala, ang kanilang kaluluwa ay panatag sa Diyos at sa pag-asa ng kaluwalhatian. Maaaring dito sa mundo ay nasasakop tayo ng paghihirap at masakit na sakuna. Gayunmay sa lahat ng ito, makakaasa tayo na darating ang sandali na daraigin ng kaluwalhatian ang kahirapan ng kasalukuyan. Ganito rin ang makikita sa buhay ni David. Mula pa lamang sa simula ay batid na niya na siya ang tinawag ng Diyos upang susunod na hari ng Israel. Subalit sa halip na ilagay siya ng Diyos sa trono ng kaharian, siya ay palaboy-laboy dahilan sa pag-uusig ng kanyang mga kaaway. At maitatanong natin, bakit ito nagaganap sa buhay ng tinawag ng Diyos? Ang sagot, may panahon ng Diyos upang tuparin ang pagtawag niya sa atin. Tiyak na ihahatid niya tayo sa kanyang pangako, anuman ang pagdaanan nating kahirapan, hanggat tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi pa sa 30 at 31 talata, at kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel, tulad ng matagal na niyang pangako, walang maisusumbat sa inyo. Hindi kayo uusigin ng inyong budhi, pagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya'y nagiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalaala ninyo ako
sa sandaling marapati na ni Yahweh na maitatag na ang iyong sambahayan. Napahanga si David sa mga sinabi ni Abigail sapagkat kakaiba ang katalinuhan ng babae. Buo ang pananalig ni Abigail na darating ang araw na ang pangako ng Diyos kay David ay matutupad. At maaaring ang angking talino at ganda ni Abigail ay hindi rin nalingid kay David. Ang sabi pa sa 32 at 33 talata, sinabi ni David kay Abigail, "Purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, pagkat dahil doon ay iniwas mo ako sa pagpatay ng tao at paghihiganti." Dahil sa mga sinabi ni Abigail, si David ay labis na nagpasalamat sa Diyos sapagkat sinugo niya si Abigail upang mailayo siya sa pagkakasala. Gayun din naman, kung hindi dahil sa matalinong payo ni Abigail, habang buhay sanang pagsisisihan ni David ang paglusob kay Nabal. Maaring ang hakbang na iyon ay magpadungis ng kanyang pangalan, ngunit iningatan siya ng Diyos at siya ay labis na nagpupuri sa Panginoon bunga nito. Patuloy pa sa 35 talata. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos, sinabi niya rito, "Umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at pagbibigyan ko ang kahilingan mo." Mula sa pag-uusap na iyon ay basahin naman natin ang mga pangyayari nang umuwi na si Abigail. Ganito po ang mababasa sa talata 36-8 ng kabanatang 25. At umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa papista ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito, kaya wala siyang sinabing anuman ng gabing yaon. Kinabukasan, nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, pabagsak siyang nabuwal sa tindi ng takot. Pagkaraan pa ng 10 araw, lalong sumama ang kanyang kalagayan at tuluyang namatay. May malaking handaan sa bahay ni Nabal ng gabing iyon. Kinabukasan, nang isalaysay ni Abigail kay Nabal ang mga pangyayari tungkol sa pakikita nila ni David, marahil ay inatake siya ng sakit sa puso at hindi naglaon, siya ay namatay. Mabuti na lamang at namagitan si Abigail, kung hindi ay nabahira ng dugo ang mga kamay ni David. Ano ngayon ang gagawin ni David? Ang napakagandang si Abigail ay nabalo na. Katunayan, siya ang tanging babae na naging pagpapala sa kanya. Basahin po natin ang mga pangyayari sa talata 39. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, "Purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal. Inilayo niya ako sa paghihiganti. Ito ang kabayaran ng kasamaan ni Nabal." Si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing ibig niya itong maging asawa. Nang marinig ni David na patay na si Nabal, nais niyang mapangasawa si Abigail. Hindi siya nakalimutan ni David. Siya ang babaeng nagbigay ng payo sa kanya at alam ni David na ang kanyang payo ay makatwiran at totoo. Hindi nailingid kay David na napamahal na rin sa kanya ang babaeng iyon. At ako ay naniniwala na ito ay pag-ibig sa unang pagtatagpo. Sa karanasang iyon ay nadama rin ni David na kumilos ang kamay ng Diyos. Dahil ang totoo, ginamit ng Diyos ang kagandahan ng isang tao, matupad lamang ang kanyang kalooban. Ayon sa kasama kong pastor, nang una daw niyang makita ang kanyang asawa, ay wala nang maihahambing pa sa kanyang kagandahan. Para sa kanya ay siya ang pinakamaganda sa ibabaw ng lupa. Pumasok sa pamantasan ng Biblia ang kasama kong pastor na hindi alam kung saan magtatapos ang pag-aaral na iyon dahil pinilit lamang siya ng kanyang mga magulang na pumasok doon. Subalit nang makita niya ang babae na siyang asawa niya ngayon, ay biglang nagbago ang lahat. Natutunan niyang mahalin ang paaralan na dati ay hindi niya binibigyan ng pansin. Natuto siyang mag-aral. Lumipas ang mga araw, buwan at taon at hindi niya namalayan na natapos na pala siya. Taliwas ito sa akala ng ilan noong unang semestre niya sa paaralan na hindi niya matatapos ang 1 taon sa paaralang iyon. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Ayon sa kanya, ito ay dahil na rin sa isang dalaga na kanyang naging asawa. Ginamit ng Diyos ang kanyang asawa upang magpatuloy at tapusin ang kanyang pag-aaral upang maging handa sa ministeryo.
ang Diyos ay gumagamit ng iba upang matupad ang kanyang kalooban. Sa mga talatang 43 hanggang 4 ay mababasa natin ang isang pangyayari na hindi nagustuhan ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang ito. Asawa na noon si David si Ahinoam na taga Jezreel, kaya silang dalaway asawa ni David. Si Michal naman na naging asawa niya ay ibinigay ni Saul kay Palti na anak ni Lais ng Galim. Pumasok ang kasalanan sa buhay ni David. Naging tila basahan siya sa mata ng Diyos at isang araw siya ay naging mamamatay tao. Bagamat malapit siya sa puso ng Diyos, hindi sinang-ayunan ng Diyos ang kasamaan sa kanyang buhay. Sa kabanatang 26 ng unang Samuel, unang talata hanggang 25, ay nagkaroon na naman ng pagkakataong si David upang patayin si Saul. Subalit tulad ng dati, hindi na naman niya ito ginawa. Ganito po ang sinasabi sa 1 hanggang 2 talata. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gabaa ang mga Sipeyo at sinabing si David ay nagtatago nga sa kaburulan ng Hakila sa silangan ng Hesimon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Sa mga talatang ito ay muli na naman nating nakita na naglungsad ng panibagong hakbang si Saul upang hulihin at patayin si David. Bihasang kawal si David. Naging dakila siyang general sapagkat sanay siya sa pamumuhay sa ilang. Mayroon din siyang mga tapat na kawal na handang magmalasakit para sa kanya. Hindi tulad ni Saul, hindi siya bihasa sa ilang. Bukod doon ay hindi singtapat na mga kawal ni David ang kanyang mga tauhan. Dahil sa mga pangyayaring ito, basahin natin kung ano ang ginawa ni David sa ika-4 na talata. Pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tiktik at sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Hindi makapaniwala si David sa nabalitaan niyang gagawin ni Saul. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya sanay sa lugar na iyon ay pinasok pa rin niya. Hindi makatwiran na gawin ito ng isang pinuno. Kaya't pinalakad ni David ang ilang sa mga tigtik upang alamin ang katotohanan. At nalaman niya na totoo nga ang balita na dumating sa kanya. Si Saul ay nasa ilang na noon. Basahin natin ang sinabi sa 5 talata ng 26 na kabanata. Lihim na nagmamanman si David sa kampo ni Saul. Nakita niyang naliligid ito ng mga kawal at natutulog sa tabi ng kanyang punong kawal na si Abner na anak ni Ner. Dahil bihasa si David sa ilang at sa ganoong kalagayan, malakas ang loob ni David na manmanan si Saul at ang kanyang mga kawal. Sa talatang 6 at 7 ay mababasa natin ang hakbang na ginawa ni David. Ganito po ang sinasabi. Tinanong ni David ang Hereyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Darbia. Sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Pinuntahan nga ni David at ni Abisai ang kampo ni Saul at nagmanman. Tulog si Saul nang siya ay dumating. Siya ay napapaligiran ng buong hukbo at ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Ang pagkakataong iyon ay tila ba ayaw ng palakpasin ni Abisai. Basahin natin ang 8 talata. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi nang kakailanganing ulitin. Hiningi niya ang pahintulit ni David na patayin si Saul. Subalit sa talatang siya may mababasa ang sinabi ni David. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbukat ng kamay sa hinirang ni Yahweh. Pagkakataon na sana ni David na patayin si Saul, subalit tumanggi siyang gawin ito. Kailanman ay hindi niya magagawang saktan ang hinirang ng Diyos. Ganito pa ang sinabi ni David sa 10 talata. Bahala na sa kanya si Yahweh. Darating ang araw na mamamatay siya, maaring sakit o digmaan. Sinabi ni David na bahala na ang Diyos sa kanya. Ang hakbang na ginawa ni David ay ayon sa sinasabi sa Hebreo 10:30. Ganito po ang sinasabi, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Ganito pa ang kanyang sinabi sa mga talatang 11 hanggang 2, huwag nawang itulot ni Yahweh, napaslangin ko ang kanyang hinirang. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis.
Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ni Yahweh. Dumating at umalis si David nang walang nakaalam. Ang ginawa ni David ay hindi naging mahirap para sa kanya. Ngunit ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan niya ng inumin ang kanyang kinuha. Walang nagising ni isa man sa kanila sapagkat pinahimbing sila ng Diyos. Pagkatapos ng matagumpay nilang pagkasagawa ng mga ito, basahin natin sa 13 talata ang sumunod na ginawa ni David. Ganito po ang sinasabi. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Nang lisanin ni David ang kampo ni Saul, hindi siya bumalik sa kanyang mga kasamahan. Sa halip, nagtungo siya sa kabilang gulod sa isang mataas na lugar. Sa dakong iyon ay madali siyang makakatakas kung sakali mang may tutugis sa kanya. At sa dakong iyon ay ganito ang kanyang ginawa. Basahin po natin ng 14 hanggang 7 talata. Hinayawan niya si Abner. Abner, narinig mo ba ako? Ang sigaw niya ay dinig ng buong hukbo. Sumagot si Abner, sino kang gumagambala sa hari? Sumagot naman si David, hindi ba't balitang-balita ka sa buong Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? Anong klaseng tao ka? May lumapit dyan na tangkang paslangin ang hari ngunit hindi mo namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Dapat kang mamatay pagkat hindi mo binantayang mabuti ang hinirang ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang inuman ng hari? Nakilala ni Saul ang tinig ni David. Bakit anak ko? Ikaw nga ba iyan? Tanong niya. Ako nga po, mahal kong hari, sagot ni David. Ayon sa mga sinabi ni David sa mga talatang ito, minaliit niya ang kakayahan ni Abner na bantayan ng hari. Nagising ang lahat ng kasalukuyang nagsasalita si David. Nagtaka sila kung ano ang nangyari, kaya't sinabi ni David, nasaan ang sibat at inuman ng hari? Wala na ito sa tabi ng hari. Marahil itinaas pa ni David upang makita at malawan ng lahat na kaya niyang patayin ang hari ng sandaling nalapitan niya habang natutulog. Subalit hindi niya ito ginawa. Ganito naman ang naging tugon ni Saul sa mga pangyayari. Basahin po natin ang 25 talata. Sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos anak. Marami pang gawaing naghihintay sa iyo at natitiyak kong magtatagumpay ka. At naghiwalay na sila. Si David ay bumalik sa kanyang himpilan at umuwi naman si Saul. Bagamat inamin ni Saul na nagkamali siya at sinabing hindi na niya tutugisin si David, alam ni David na hindi totoo ang kanyang sinasabi. At makikita natin sa susunod na mga talata na nalungkot si David sa kanyang kalagayan, lalo na at patuloy siyang nagtatago kay Saul. Nagtitiis na manirahan sa lungga tulad ng isang hayop. Isang aral ang makikita natin sa mga pangyayaring ito. Kaibigan, may pananalig ka ba sa Diyos na siya ang dapat kumilos sa buhay ng iyong mga kaaway? Marami sa atin ang naglalagay ng bata sa kanilang mga kamay. Kung minsan ay hindi natin masisisi ang mga gumagawa nito sapagkat hindi nila mahintay na tugunan ng mga may kapangyarihan ang katarungan na kanilang hinahanap. Subalit ang halimbawa na ipinakita ni David, kailangan nating manalig sa Diyos at isangguni sa Kanya ang bawat pangyayari. Sa Roma 12:19 hanggang 25, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at dakila at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito. Salamat muli sa ginintoang aral na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.